siya dispensasyon. Wala siya matuman. Nahulog noon sa sala. Muna nana po'y dispensasyon sa law. Hanap po siya sa sugod. Nagsugod di siya kang asa nagsugod ang patriarka? Sugod ni Adam hangtod kang Moses. Then nagsugod ang law, dispensation of law, gikan sa kang Moses, naman siya kang Kristo. Unang kanang tanawon. Hindi sa dini. God first put the created man under his direct government that he might receive him as life. So, itagaan pa sa Diyos of will. Itagaan siya o pagpili. Ipapili pa ang tao. Buot ita sa Diyos nga mapili niya ang tao is pinapili. Karon kung makaon niya nini, mudangat na dayon ang bagong Jerusalem. Lugwa dayon sa panagsagol na dayon sa Diyos sa tao. Tingnan naman, buhat niya ang tao. Ayun, dunay kahoy sa kinabuhi. Nga nagulagoy sa Diyos ng kinabuhi. Wala katapos ng kinabuhi. Mga ba na ipadawat niya sa tao. So, sa resulta, wala niya madawat. Nahulog ginoon sa sala. Ngayon, ang resulta, patay sa iyang espiritu. Ang ni-function na lang niya, mauna lang ang iyang konsensya. Unang, doon na po yung dispensasyon sa balaod. Ini nga dispensasyon, mo ni matatanawon na ay balaod. Isa may tumong anong na ay balaod. Kining sheepfold ba? Lead to Christ. Ang tao kung dunay balaod, magiyahan siya. Ang litan sa kasada, bintang one way. Padulong ra gina, except ra gina. Kung walay balaod, lisod kayo. Isa na ka, one way lang, magdungan o tagbo ng 5 kasakyanan, dili, di sa pwede. Unang naibalaod, karon magiyahan. Ngayon, yan sa din sa pagkahulog sa tao, wala na siya ilaing buhaton. Bisa kung saan niya pagpaningkamot, dili na siya makatagbo sa gitinguha sa kasing-kasing sa Diyos. Unang dunay balaod na po, karon mo ni mulid nila, magiyahan sila, karon sa tayo na, mahimo silang makatagbo sa iyang gitinguha sa kasing-kasing. Unang niya siya din gikan kang Moses ang kang Kristo. Sa daang tugon, kung wala, gikan sa Exodo, haman sa Malakay, naay balaod. Aron sa tayo nga, ang katawhan sa daang tugon, magiyahan siya, makakapot pa siya sa gitinguha sa kasing-kasing sa Diyos. Unang dunay balaod, aron sa tayo nga makaila ang tao unsa ang Diyos. Dayon makaila ang tao nga dili makahimo ang tao, ang Diyos ray makahimo. Salamat sa Ginoo nga kung ini ato walang naay balaod aron makalimatngan o makita sa tao na nag-inahanglan gyud ay sa Diyos. Amen. Dili day siya bubuhat lang ingon nga base sa iyang kagalingan. Mabiyan ang lugwa gyud sa pagkaon sa kanin sa kibalog lagotan. Dunay kahibalo, dunay pag-ilang, dunay kahibalo sa maayo ug sa dautan. Bisan sa ibuhaton, lugwa gyud siya niining kahuya. Pero natinguha ang Dios nga naay dispensasyon aron sa tayo nga magiyahan ang katawan sa Israel. Magiyahan siya, lead siya. Guarded. God keep his chosen people in the custody of the law. Kung walay balaod, samok.
Walay balaod. Lagi klaro ang kalibutan. Una niya sa din brought Christ to the chosen people who waited for Him in the dispensation of law, and to those who would believe into Him in the coming dispensation. So, mora ni, isa din kantong mga nasa daang tugon, nagbulat sa tumanan, sa gitiwa sa Ginoo. Doon ay balaod aron makapabilin sila kung unsa ning gitingwa sa kasikaso sa Ginoo. Magiyahan sila. Maraming salamat sa Ginoo nga maboto ang ikaduha. Doon ay balaod. Yan ikatulod, doon ay dispensasyon sa grasya. Unsa man ang dispensasyon sa grasya? Kinsa man ang grasya? Unsa man ang grasya? Muna, hindi ka rin isa. Ang grasya mao ang tulo usa nga Dios nga niagi o kahikayan. Sa grasya? Ang grasya mao ang tulo usa nga Dios nga niagi o kahikayan. Aron sa kaya, hindi nga kahikayan niya mahimo sa Espiritu ng nakadaang kinabuhi. Ayon, madawat din siya sa mga tao na nagulat niya. Then, mahimo siyang kinabuhi. Mahimo siyang basta mutulan niya. Mahimo siyang kinabuhi. Yes. Unang madawat, kung atong tanawon, gikan sa kangtugon, ang kahoy sa kinabuhi, nag-represent siya sa Diyos nung kinabuhi. Sa walay katapusan kinabuhi. Unang wala man madawat sa tao, munang naay dispensasyon sa grasya, aron kini ang Diyos nung kinabuhi, mapaambit yun diha sa tao. Then, ito din it passed through human life and humanity. Itong nagpagkatao siya. Then, experiencing every hardship and suffering. Kayahay ba ang kinabuhi sa Ginoo? Sa diyan nagpagkatao siya? Kung kayahay ba to, ipanganap punta siya dito sa aircon ba nga bugnaw kayo nga dapit. Dayon, naka-mantil pa rin, naka-bedsheet pa rin, naka-foam pa. Pero kung sa man niya ang gagyan, asa man sa gipagkatao? Nagpagkatao siya sa pasungan. Manang experiencing every hardship and suffering. Then sa and he also lived out the triune God in humanity. Wala lang siya nagtinabuhi ingon nga tao. Kundi hindi siya nga nanyang buhaton nagsumikad yun kung unsay sugo sa amahan. Unang wala lang na nagpagkatao sa ingon nga tao. Ani, ang balik sa din we pass through the death of the cross in humanity, accomplishing the all-inclusive death with the sevenfold status. Kung dili pa all-inclusive death ang iyang kamatayon, dili yun siya makaluwas. Salamat sa iyang all-inclusive death nga ako sa tanan natong mga sala. O naghimo nato nga madala ta o mapasinguli ta sa kahimtang sa pagkabulo. Niagi sa kagayan aron sa tuyo nga mamatay siya, mahimo siyang bayad sa sala alang nato. Mahimo siyang puli alang nato. So gatong tanawon kita ang tumoy malansan sa krus. Pero salamat kay Dunay Kristo kani ako na maoy grasya. Ianay sa kalibutan ngun nga grasya aron sa tuyo nga siya mo'y muakaw sa atong grasya. Then ibig sabihin and releasing the divine life for multiplication and the increase of the constitute of the body of Christ. Multiplication. Nagpaambit sa iyong Diyos ang kinabuhi. Dawat na ito, pinagis itong pagtuo, din nahimo ta niya constitute the body of Christ. Increase to constitute the body of Christ, which is the church.
The triangle was raised among the dead with a resurrected body in humanity. That the only begotten Son might be born, the firstborn Son in his humanity and resurrection. At the same time, those who believe into Christ were regenerated to become His many sons. So, salamat sa Ginoo, pinagi sa iyang kaykayan, pinagi sa itong pagtuo, ngunit naghimo nato na mahimok ang mga anak niya. Salamat sa Ginoo nga naghimo na ang mga anak niya. Ngayon, wala lang ingon nga, ipambit lang, i-release niya ang iyang Diyos ng kinabuhi. Kundi nahimo pa rin siyang leader o manluluwas na ito. Nangingin sa dinis, sa panahon sa Gresya, nahimo siyang leader o manluluwas na ito. Then, He was made both Lord and Christ to be a leader and Savior, that He might give repentance and forgiveness of sins to God's chosen people. So, salamat sa Ginoo nga nahimo siyang leader ng manluluwas nato. Then, hindi sa din. Moreover, in ascension, He poured Himself out of the consummated Spirit of the Triune God, baptizing those who believe and become His members of the consummated Spirit into one body. So, the consummation are the components of the body of Christ. Yun na, o dahil ang pagbaptize o pagtuo o pagdawat nato, pagbaptize diya sa tubig. Ngunit naghimo nato nga mahimot ang bahin sa lawas sa Kristo. Then, the person and word of Christ and consummation and constitute the gospel of God to be preached to sinners, calling those who were chosen to God, of God to believe, to be saved, and to be regenerated. So, salamat sa Ginoo nga bulahan ta nga nahimo siyang grasya nato. So, dito isa din God then constitute them to be the churches in different localities. Walang matag dapit, dunay pagsangyaw, dunay pagpabautismo. Mula sa Mateo, yung siya nga, i-charge sa mga tinlan. Go therefore, and disciples all the nation, baptizing them into the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. So, doon na gawin pagpalakaw sa Ebanghelyo. Ang panahon sa grasya karon, panahon sa pagpalakaw sa Ebanghelyo. Walang anong matag lokalidad, kinahanglan mo sangyaw sa Ebanghelyo. Kay panahon pa ron sa grasya. Abot ang sunod ka dispensasyon, wala na'y dito. Wala na'y dili na panahon sa grasya. Panahon na sa milenyo. Wala na iglesia sa Hebrews 9:27. Man sa kamatayon, isa na yung musunod, doon na na yung paghukom. Munang mintras panahon pa sa grasya karon, kinahanglan na mahimot ang mahimong mga anak sa Diyos. Doon ay pagsangyaw sa Ebanghelyo aron sa doon ay mutuo, doon ay kaluwasan. Mahimo na itong leader si Kristo. Mahimo na ito siyang kaluwasan. Then, mapadangat tayo, mapalugwa din ang lawas si Kristo. So, salamat sa Ginoo nga karon panahon karon sa grasya. Nga kung diin mao ang panahon sa iglesia karon. Pagpadangat sa gitinguha sila kasi. Bisan sa panahon sa patriarka. Wala man siya matuman dito. Pero salamat sa panahon sa grasya, gituman siya. Pinaagi sa kahikayan ni Kristo. Then, pinaagi po sa mga magtutuo ng ituon niya. Then, ikapat na dispensasyon. Uman sa dispensasyon sa grasya, naana po ay dispensasyon sa gingharian. Muna ni ang gingharian sa milenyo. Bakit tanawon? Sa Revelation,